Kabanata 4301. Sa sandaling iyon, tila tumahimik ang buong mundo. Ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Jiang Chen. Ang nahulog na Xiaobok ay tila ang kanyang pinaka-nakakasilaw na trepeo. Ang itim na hari ay nakatayo sa tabi ni Jiang Chen, tulad ng isang estatwa, na pinuprotektahan ang kanyang Panginoon. Natulala si Lin Tianlin, natulala si Lin Zuo, natulala si Mu Tianheng, natulala ang buong sangkatauhan, maging ang angkan ng Yu, ang mga duwende, at lahat ng nasa larangan ng digmaan. Lumiit ang mga mag-aaral nina Xiao Fei at Xiao Dong, mahigpit nilang ikinuyom ang kanilang mga kamao, mapula ang kanilang mga mukha. No, this is impossible. Father, naluluha at sobrang galit ang dalawa, ngunit hindi mapag-aalinlanganan ang pagkamatay ng kanilang ama, katotohanan. Ito ang presyo ng mananakop. Ang pagbagsak ng kanyang ama ay nangangahulugan ng pagkatalo ng Yu clan. Ni isa sa kanila ay walang sapat na lakas upang suportahan ang Yu clan, at posible pa na ang banner ay gumuho. Kahit na ang mga tao ng Feather Clan ay nakalimutan ang kanilang kalungkutan, at ang mga tao ng human race ay nakalimutan ang kanilang mga tagay. Walang sino man ang makakaisip na ang isang tao mula sa Ninth Heaven of Star-Lord ay maaaring pumatay sa pinuno ng Yu clan na mula sa ang ikatlong langit ng Star King, ngunit ginawa ito ni Jiang Chen. Patay. Patay talaga. Ha. Kasabay ng umaatungal na tunog ni Lin Zuo, na umalangaw sa buong mundo, lahat ay bumalik sa kanilang katinuan. Sa sandaling namatay ang pinuno ng Yu clan, ang kanilang mga espiritu ay bumagsak. Ang ligaw na pagtawa ni Lin Zuo ay nagparamdam kay Lin Zuo ng walang katulad na saya at panibagong sigla. Hinawakan niya ang battle sword sa kanyang kamay, itinaas ito sa hangin, itinaas ang kanyang mga braso, at ang matagal nang nawawalang apoy ng digmaan ay sumambulat sa kanyang mga mata. Ang pagsinta ng mga taon ay tila muli-muli itong ibinuhos sa kanya. Patayin. Ang utos ng emperador ng tao ay nagpasaya sa lahat. Ang labanang ito ay malayong matapos. Ang Yu clan at ang Elf clan ay nagsanib puwersa upang salakayin ang sangkatauhan. Ngayon ang pinuno ng Yu clan, si Xiaobok, ay napatay na, iniiwan ang mga dragon na walang pinuno. Sa wakas, oras na para sa kanila na bumusina ng ganting pag-atake. Napaiyak si Lin Tianlin sa tuwa. Hindi raw madaling lumuha ang mga lalaki. Gayunpaman, ang digmaang ito ay may kaugnayan sa buhay at kamatayan ng kanyang ama at sa hinaharap na kapalaran ng buong sangkatauhan. Paano si Lin Tianlin, na nagmamalasakit sa mundo, hindi magagalaw nito? Ang guro ay paulit-ulit na nasa panganib, ngunit hindi siya nagreklamo. Bilang isang tagalabas, inialay niya ang kanyang buong buhay para sa sangkatauhan at sa kaharian ng Lin. Ang katapangan at katapangan na ito ay tumagal magpakailanman, sino ang makakapantay nito? Sa mga mata ni Lin Tianlin, si Teacher Jiang Chen ang naging huwaran para matuto siya sa buong buhay niya. Ang labanang ito ay nagpasigla sa buong sangkatauhan. Nakita na nila ang bukang liwayway ng tagumpay. Ang guro ay palaging guro, ang guro na kanyang nirerespeto. Matapos marinig ang panawagan ng kanyang kamahalan, ang mga tao ng 4 na prepektura at isang batalyon ay sumambulat din ng walang katulad na lakas sa pakikipaglaban at nagsimulang gumawa ng kalituhan sa hukbo ng Yu clan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, tiyak na hindi madaling madapa si Xiao Chenzi. Kumpiyansang sabi ni Dawang. Huminga ng malalim si Muyibay at nakipaglaban sa tabi ni Jiang Chen ng maraming beses. Kahit na sa mga mata ni Long Shisan at Dawang, si Jiang Chen ay palaging magiging walang kapantay na pag-iral. Walang sapat na krisis para talunin siya. Hinding-hindi siya mahuhulog sa bawat isa, oras, kung naniniwala ka sa kanya, maaari kang maniwala sa mundong ito. Nang mamatay si Xiaobok, ang Yu clan ay nagkagulo. Sa mga dragon na walang pinuno, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, kung tutuusin, mayroong daan-daang libong tropa ng Yu clan. Hindi isang madaling gawain na panasan sila palabas. Hari ng itim, ipalabas ang lahat ng halimaw-halika, hayaan silang pumatay ng sapat. Napabuga ng hangin si Jiang Chen, medyo nahihiya ang kanyang mukha, at pilit niyang inalalayan ang kanyang katawan. Oo, ang mga mata ng itim na hari ay gumalaw na may layuning pumatay. Pinuksan ni Jiang Chen ang Pagoda Prison Tower.
Libu-libong halimaw, tulad ng mga kabayong mabangis, ang tuluyang bumitaw. Ang pang-aapi sa Pagoda Prison Tower ay ganap ding naalis. Sumabog, hindi mabilang na halimaw na hayop ang nawasak ang mundo at winasak ang lupa. Sa pamamagitan ng isa laban sa 100, ang napakalaking momentum ay ganap na nanag sa hukbo ng tao. Ang tribong Yu at ang tribong Duwende ay ganap na hindi nakalaban sa kamay ng mga halimaw na hayop na iyon. Hawakan ang damo. Hindi ba masyadong mabangis ito? Oo, ito rin ba ay gawa ni Jiang Chen? Kailangan pa ba yun? Tingnan mo, hindi ba ang mga bodyguard ni Jiang Chen ang nangunguna sa libu-libong halimaw na halimaw, lumalaban sa loob at labas? Hoy, maging mabuting bata, hindi ba ito masyadong nakakatakot? Gustuhin mang sirain ng mga hukbong ito ang ating sangkatauhan, madali naman nilang mahuhuli, di ba? Ang hindi mabilang na mga tao ay huminga ng malalim, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla at takot, lalo pa ang mga tao ng Feather Clan. Ang mga mata ni Lin Zuo ay komplikado. Ang mga pamamaraan ni Jiang Chen ay talagang kamangha-mangha. Siya ay dating walang muwang. Naisip ko na siya ay maaaring magkaroon ng kasamaan, iniisip tungkol kay Lin Guo. Ngayon ay tila ito ay ganap na walang batayan. Sa mata ng iba, ito ay isang pagpapakita ng pagiging bata. Ang lakas at kakayahan ni Jiang Chen ay higit pa sa kakayahan ni Lin Zuo sa anumang aspeto. Hindi pinansin ni Jiang Chen ang nakaraan at tumulong ang sangkatauhan. Ito ay isang bagay na hindi malilimutan ni Lin Zuo. Siya ay nasa bingit ng kamatayan. Sa labanang ito, handa siyang lumaban hanggang wakas. Kahit na ang sangkatauhan ay nasa panganib, ang bansa ay malapit ng mabaigo. Sariling pagsisikap ni Jiang Chen ang humila sa kanila pabalik mula sa tarangkahan ng impyerno. Ang pag-ikot ng tubig kapag ito ay bumagsak, ang pagsuporta sa gusali ng ito ay malapit ng gumuho, ang pakiramdam na ito ay isang bagay na hindi kailanman mababayaran ng libu-libong tao sa sangkatauhan. Niyurakan sila ng hukbo ng mga halimaw at hayop gamit ang mga bakal. Ang hindi mabilang na mga tribo ng Yu ay tumakas sa lahat ng direksyon, ngunit ang mga nasawi ay dumami sa isang tuwid na linya. Ang mga hiyawan ay nakakasakit sa puso, ngunit walang awa sa digmaan, lalo pa sa pagitan ng mga lahi. Paano naman lumalaban? Walang makakaiwas sa bagay na iyon. Kung matatalo ang sangkatauhan, marahil ay kabaligtaran lamang ang eksenang nasa harapan nila. Hindi mabilang na hukbo ng tao ang mamamatay. Sa huli, lahat ng tao ay maaaring patayin, alipinin, at masira pa ng mga Yu clan. Ang angkan ng Yu at ang angkan ng Duwende ay dumami ng dumami ang nasawi. Ang hukbo ng tao at ang hukbo ng halimaw na halimaw ay pinagsama ang kanilang mga espada, ganap na naging isang panig na pagdurog. Sa sandaling ito, iisa lang ang paniniwala ni Xiao Fei at Xiao Dong sa kanilang mga puso, tumakbo. Tumakbo sa abot ng iyong makakaya. Magnanakaw, nasaan sila? Master Go, kailangan kong kumain ng inihaw na pakpak ngayon. Paano sila pakakawalan ni Dawang? Sa pamamagitan lamang ng pagpuputol ng mga ugat at pagsira sa kalaban, mapapawi ang krisis sa simula. Gusto ko ring kumain, Kuya Dawang, hihihi. Ngumiti si Xiaolong at sinundan si Dawang sa paghabol. Sina Xiao Fei at Xiao Dong ay parehong patay na kaluluwa saglit, at sa sobrang galit nila ay nangangati sila ng kanilang mga ngipin, ngunit hindi nila nagawang iligtas ang kanilang mga sarili. Sina Long Shisan at Muyibay ay sumunod na malapit sa kanilang likuran, ganap na nakaharang sa kanilang daan. Sa silangan, unti-unting lumitaw ang isang pahiwatig ng puting tiyan ng isda, at ang gabi ay naging pula, ngunit ang kalangitan ay unti-unting naging maliwanag, at ang isang pulang araw ay dahan-daang sumikat, ang maliwanag na liwanag nito ay nagniningning sa mundo, at ang bukang liwayway ng tagumpay ay pumuno sa mundo. Bahagyang nakataas ang mga sulok ng bibig ni Jiang Chen, at ang tingin sa kanyang mga mata ay naging napakadilim, ang kanyang mga mata ay malabo, at siya ay nasa ulirat, pababa. Sa sandaling nagising si Jiang Chen, nasa imperial na kabisera na siya ng Lin Kingdom, ang Suzaku Camp. Sa pagkakataong ito, nakoma siya sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Sa pilitan niyang ginamit ang sheer sword formation para hangkag ang kanyang katawan. Ang pinagmumula ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay tuluyang nawala. Kung hindi sapat ang kanyang kakayahan sa pagbawi, maaaring hindi siya kayang gumising sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Halika, siya ay naging isang kalahating patay na buhay na patay.
Nagunat si Jiang Chen. Nang buksan niya ang pinto, si Dawang ay nakahiga sa pintuan. Ang gabi ay nabalot sa isang napakatahimik at mapayapang lugar. Sa wakas ay nagising ka na. Lord Go, 7 araw at 7 gabi na kitang binabantayan. Iminulat ni Dawang ang kanyang mga mata at galit na sinabi, ngunit nang makita niyang nagising si Jiang Chen, ang saya sa kanyang mga mata ay higit sa lahat, mga salita. Salamat sa iyong pagsusumikap. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, isang mainit na agos ang dumadaloy sa kanyang puso. Salamat sa iyong pagsusumikap. Hinihintay ka pa rin ng kanyang kamahalan. Sa lahat ng oras na ito ay binabantayan niya ang kampo ng Suzaku. Napakaganda ng labanang ito. Hindi mo ba nakita na sa wakas ay ipinakita ni Mr. Go ang kanyang makapangyarihan at dominanteng side? Sayang naman. Nakangiting sabi ni Dawang. Nahulaan na ni Jiang Chen ang wakas. Kapag namatay si Xiao Bok, ang Yu Clan ay matatalo na parang bundok, magwawala, at ang Yu Clan ay mapapawi. Sa hinaharap, sa Chiksha Star, ang sangkatauhan ay makakaupo at makapagpahinga, ni ang Elf Tribe o ang Feather Tribe ay hindi makakatakas sa paglipol. Bagamat medyo malupit, ito ang tadhana. Kahit sinong mahulog, ang wakas ay pareho. Tanging ang huling maaaring magkaroon ng huling tawa si Master. Ang sangkatauhan ay nasa problema, at ang Lin Kingdom ay muling nagsama-sama at puno ng iba't ibang sigla. Alam ni Jiang Chen na oras na para umalis siya rito. Hinanap niya ang buong Chiksha Star, ngunit walang bakas ng Fenger. Parang wala siya sa Chiksha Star, parang kailangan niyang gumawa ng ibang plano. Gayunpaman, hindi alam ni Jiang Chen kung ano ang gagawin kung gusto niyang iwan ang Scarlet Cloud Star. Napakalaki ng walang hanggang mundo, at sa Scarlet Cloud Star na ito, isa lang itong patak sa karagatan. Si Jiang Chen ay hindi nag-atubili at direktang pumunta kay Lin Tianlin. Dalhin mo ako sa tatay mo. Sinabi ni Jiang Chen kay Lin Tianlin na marahil si Lin Zuo lang ang makakasagot sa kanyang mga pagdududa ngayon. Okay. Hindi na masyadong nagsalita si Lin Tianlin. Alam niyang may importanteng gagawin ng guro. Basta't nakikita niyang ligtas siya, magaan ang loob niya. Sa pagsikat ng araw sa umaga, maagang bumangon si Lin Zuo nang malaman niyang darating si Jiang Chen. Para sa buong sangkatauhan, si Jiang Chen ang kanilang dakilang benefactor, hindi pa banggitin si Lin Tianlin. Kahit si Lin Zuo ay humanga kay Jiang Chen. Mr. Jiang Chen, nagmamadali ka. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko para matulungan kang maalis ang iyong mga pagdududa. Umalis si Lin Zuo mula kay Lin Tianlin at sa mga gwardya at sinabing may time na ekspresyon. Si Jiang Chen ay tiyak na hindi isang taong walang pasensya. Sabik na sabik siya. Kung lalapit ka sa akin, dapat may dahilan. Ikinalulungkot ko na abalahin ka. Ang puso ni Jiang Chen ay malapit sa kanyang sariling laman at dugo. Hindi niya ito matiis kahit saglit. Kamahalan, patawarin mo sana ako. Sabi ni Jiang Chen. Ano ang sinabi ni Mr. Jiang Chen? Ngumiti si Lin Zuo at winigiwe ang kanyang kamay, hindi ito sineseryoso. Ang aking anak ay hindi natagpuan sa Chiksha Star. Sa tingin ko ay oras na para umalis ako dito. Gusto kong pumunta sa ibang mga bituin sa mundong walang hanggan, ngunit hindi ko alam kung paano ako makakarating doon. Sabi ni Jiang Chen na may seryosong mukha. Gumalaw ang mga mata ni Lin Zuo at tumingin siya kay Jiang Chen sa sobrang gulat. So, Mr. Jiang Chen, hindi ka taga Chiksha Star. Oo, galing ako sa ibang mundo, hinahanap ko ang anak ko, at nakapasok ako sa Chiksha Star nang hindi sinasadya, pero sa itaas ng Chiksha Star, pero hindi ko siya nakita. Kaya naisip ko kung paano iiwan si Chiksha Star, para mahanap ang anak ko. Sabi ni Jiang Chen na may nag-aalalang mukha. Huminga ng malalim si Lin Zuo. Hindi niya inaasahan na si Jiang Chen ay hindi taga Chiksha Star. Para sa kanya, ito ay sadyang nakakagulat. Well, kumunot ang noo ni Lin Zuo, tila natahimik ng kaunti. Ang Chiksha Star ay kabilang sa Apocalypse Star Territory, ngunit ang Apocalypse Star Territory ay napakalaki na ito ay sadyang hindi maisip. Ang mga taong tulad natin ay hindi maaaring tumawid sa Star Realm. Kahit ako ay wala itong kakayahan. Mahirap kasing iwanan ang Chikshaksing gaya ng pag-abot sa langit. Wala na ba talaga tayong magagawa? Si Jiang Chen ay ayaw sumuko at nagpatuloy sa pagtatanong.
Kung gusto mong tumakbo sa walang hanggang mundo, kailangan mong maabot ang antas ng bituin. Kung hindi, hindi mo magagawang mag-navigate sa universo. Sabi ni Lin Zuo, isang stellar powerhouse. Medyo napahiya si Jiang Chen. Siya na ngayon ang Star Master ng Ninth Heaven, at sa itaas ng Star Emperor, siya ay isang star-level powerhouse. Masyadong malayo para sa kanya ang araw na iyon. Tandang pananong. Nakaisip ako ng paraan. Pagkatapos ng 2 buwan, oras na para ibigay ang mga alay. Lumiwanag ang mga mata ni Lin Zuo. Anong klaseng alay? Sabi ni Jiang Chen nang hindi alam kung bakit. Well, ang Chiksha Star ay kabilang sa Apocalypse Star territory, kaya kailangan nating magbigay pugay sa Apocalypse Star, at kailangan nating magbayad ng 100 milyon at 500 Great Source Stones kada 100 taon. Pagdating ng panahon, darating ang mga messenger mula sa Apocalypse para kunin ito. Ito rin ang bayad sa proteksyon natin. Kung wala ang proteksyon ng Apocalypse, wala tayong paraan para makalaban kapag nahaharap sa mga stellar powerhouse. Kahit na ang buong planeta ay maaapektuhan ng husto, pinsala, kahit genocide. Sa pamamagitan lamang ng pagbibigay pugay maaari nating matiyak na ang Chikshaksing ay hindi guguluhin ng labas ng mundo. Sa buong malawak at napakalaking universo, tayo ay napakaliit kung tutuusin. Nag-digress ako habang nagsasalita. Basta pag-usapan natin ito ng mga messenger ng Apocalypse Star at gumastos tayo ng 10 million 5th grade Source Stones, dapat hayaan na natin silang kunin ng magkasama. Apocalypse Star is the core of ang Apocalypse Star territory, ay isa ring lugar kung saan nagtitipon ang malalakas na tao, at ang balita ay kumakalat sa buong Apocalypse Star territory, na dapat makatulong sa iyo na malaman ang ilang impormasyon. Sabi ni Lin Zuo, hindi ba ito masyadong madilim? Kailangan mong magbayad ng 100 milyong 5th grade Source Stones kada 100 taon. Kung gusto mong umalis sa Chiksha Star, kailangan mo talaga ng 10 milyong 5th grade Source Stones. Hindi napigilan ni Jiang Chen, tumawa, kahit pinigan niya siya ng tuyo. Wala masyadong origin stones. Wala tayong magagawa tungkol dito, kung hindi ay aalisin ng Apocalypse ang proteksyon nito mula sa atin. Sa oras na iyon, na nahaharap sa walang katapusang interstellar wanderer sa universo, malamang na tayo ay muling magkatawang tao na mga alipin. Ang ating mapanganib na sitwasyon ay magiging mas malala kaysa dati. Ngayon, ang sakit ay 100 beses at 1,000 beses na mas masakit. Mr. Jiang Chen, huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin ang bagay tungkol sa Source Stone. Kinagat ni Lin Zuo ang kanyang mga ngipin at sinabing, nakikita yun ni Jiang Chen para kay Lin Zuo, kung gusto niyang pagsamahin ang Source Stone, natatakot ako na hindi ito simpleng bagay. Siya ang master ng Chiksha Star. Noong binanggit niya ang pagbabayad ng 150 million Great Source Stones noon, mukha na siyang nahihiya. Interstellar Wanderer. Bahagyang gumalaw ang puso ni Jiang Chen. Tiyak na pinag-uusapan niya ang mga makapangyarihang lalaking iyon na astral level o mas malakas pa, na gumagala sa universo. Sa pagharap sa gayong makapangyarihang mga lalaki, wala talaga silang kapital na labanan. Paano sila makakaligtas sa napakalaking universo? Pag-alagala, ang lakas ay tiyak na lubhang nakakatakot. Kung gayon, salamat, kamahalan. Tumango si Jiang Chen bilang pagbati. Ang isang matalinong babae ay hindi makakain ng walang kanin. Hindi siya mayaman ngayon. Ang Source Stone ay ang mahirap na pera ng mundong ito. Kung walang Source Stone, imposible na umalis sa Chiksha Star, posible. Umalis si Jiang Chen sa panloob na patio ng palasyo at hinintay na dumating ang sugo sa loob ng 2 buwan. Dahil tumango si Lin Zuo bilang pagsang-ayon, tiyak na hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Sa loob ng 2 buwan, nag-ensayo si Jiang Chen araw-araw, at ang kanyang lakas ay umabot sa rurok ng Star-Lord Ninth Heaven. Gayunpaman, kung gusto niyang makapasok sa Star King Realm, kailangan niyang gawin ito ng hakbang-hakbang at hakbang-hakbang. Lumilipad ang oras, at sa isang kisap mata, ito na ang araw na dumating ang mensahero. Si Jiang Chen, Dawang at iba pa ay handa na. Wala nang dapat palampasin sa Chikshaksing. Ngayon ang lahat ay hindi mapalagay. Hindi ko alam kung saan ito pupunta. Brother 13, simula ngayon, kahit saan ka magpunta, pupunta ako. Hinding-hindi na tayo maghihiwalay.
Hinawakan ni Muyibay ang kamay ni Long Shisan ng mahigpit. Walang pag-aalinlangan silang dalawa, at si Muyibay din ay mga tao na nang-ahas magmahal at mapot. Walang pakialam sa opinyon ng sinuman. Higit pa rito, si Mutianheng ng Kilin Mansion ay labis ding nasisiyahan sa Long Shisan. Sa panahong ito, sina Long Shisan at Muyibay ay parehong nakamit ang mga tagumpay, na umabot sa kalahati ng antas. Sa kaharian ng Buxinghuang, iisa ang isip nilang dalawa, at kahit na si Mutianheng ay medyo nag-aatubili na sumuko, ang lalaki ay may mga ambisyon sa lahat ng direksyon, at napakagaan ng loob niyang ibigay ang kanyang anak kay Long Shisan. Sok, 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 sikat ng araw, maaliwalas ang langit, at ang dami mong kinakalat na dog food. Ba, mabaho kang unggoy, napakawalan GMO. Umungol na sabi ni Dawang na punong-puno ng pagkadismaya ang mukha. Kung hindi mo ako kayang talunin, bakit ka pa nakakahanap ng isa? Bakit ka nandito sumisigaw at nagseselos sa akin, Monkey King? Tama. Sabi ni Long Shisan na may halong panghahamak. Hawak ang damo. Naiinggit ba ako sa iyo? Ako ay matalino at makapangyarihan, walang kapantay sa mundo. Hinahamak ko na maging kasing kaalaman at kababaw mo. Ang matandang Diyos ng malaking dilaw ay tumawid sa kanyang mga paa at humiga sa Erawan. Kuya, saan tayo pupunta this time? Excited na tanong ni Xiaolong. Hindi ko pa alam. Punta muna tayo sa Apocalypse Star. Iyan ang inang planeta ng Apocalypse Star Territory. Sabi ni Lin Zuo, baka may hinahanap tayong impormasyon doon. Nag-isip si Jiang Chen. Apocalypse Star. Nakita ko na ito sa mga sinaunang aklat. Ito ang pinakamalaking bituin sa buong Apocalypse Star Territory. Ito ay libu-libong beses na mas malaki kaysa sa Chiksha Star. Tinitipon nito ang lahat ng makapangyarihang bituin sa Apocalypse Star Territory. Ito ay tunay na nakakasilaw na lugar. Tuwang-tuwa rin si Muyibay. Puno ng pag-asa ang lahat pagkatapos umalis sa Chikshaksing sa pagkakataong ito. Apocalypse, hindi na ako makapaghintay. Kwak, kwak, kwak. Umiling si Dawang sa paghihintay. Nakita ko ang dalawang asul na electric light sa langit, naging dalawang sinag ng liwanag, at nahulog sa ilalim ng tuktok ng Royal Courtyard. Humigpit ang mga pupil ni Jiang Chen, at ang mga mata ng lahat ay nakatuon doon. Welcome the envoy. Mabilis ding lumitaw si Lin Zuo sa oras na ito at yumuko. Ang dalawang sugo ay maharlika at matangkad, nakasuot ng kumikinang na pilak na baluti, malamig ang mga kilay at maislan. Napakalakas. Napabuntong hininga si Jiang Chen sa kanyang puso. Ang lakas ng 2 taong ito ay kasing lakas man lang ng ika-4 na antas ng Star Emperor. Nahihirapang huminga si Lin Zuo sa harap nila, na nagpapakita kung gaano kalaki ang pang-aapi na dinanas niya. Napakamaharlika ng 2 lalaking ito. Mahinahong sabi ni Dawang. May mga taong mas makapangyarihan sa kanya, at palagi niyang nararamdaman na hindi balanse. Naghanda si Lin ng masarap na royal meal para salubungin ang 2 sugo. Nakangiting sabi ni Lin Zuo. Ikan-away ni Wang Feng ang kanyang kamay at malamig na sinabi. Hindi na kailangan, ang alok sa taong ito ay 200 milyong mga batong pinagmumulan ng ika-5 grado. Ano? Natigilan si Lin Zuo sa lugar. 200 milyon. 100 milyon ng 5th grade sword stones ang nawalan na ng laman sa kanyang treasury reserves. Upang payagan si Jiang Chen at ang iba pa na umalis sa Chiksha Star at pumunta sa Apocalypse Star, halos ibenta niya ang palayok. Kung tungkol sa pagnanakaw natural lang, walang magagawa si Lin Zuo sa kayamanan ng mga tao. Bilang isang mabuting emperador, ito ang pinakapangunahing bagay. Lahat ng mga buwis at buwis ng corvée ay ipinapataw sa mga tao. Hindi banggitin ang 200 milyon, kahit 300 million grade 5 sword stones ay hindi kasama. Susunod. Sa loob ng 100 taon, ang Apocalypse ay magsasagawa ng malakihang konstruksyon para salubungin ang bagong hari. Natural, mangangailangan ito ng maraming sword stones. 205 grade sword stones. Para sa iyo, ang emperador ng sangkatauhan, hindi ito dapat maging mahirap, tama? Nakangising sabi ni Wang Zon. Ito, ay talagang medyo mahirap. At may iilan akong mga kaibigan na gustong ipagkatiwala ang 2 sugo na pumunta sa Apocalypse. May isang Lin talaga ng konti, say. Puno ng kahihiyan ang mukha ni Lin Zuo.
Talagang hindi niya mailabas ang 200 million 5th grade source stones ngayon. Oh, nais mo ring hilingin sa aming mga kapatid na tulungan kang dalhin ang iyong mga kaibigan sa Apocalypse. Ang bawat tao ay mayroong 20 milyong mga batong pinagmumula ng ikalimang baitang, kaya maaari kang maging tapat sa iyong sarili. Panipi. Bahagyang ipinikit ni Wang Zan ang kanyang mga mata at tumingin kay Lin Zuo. Nakaramdam si Lin Zuo nang hindi mapigil ang kapeitan sa kanyang puso. Nakasakay na siya ngayon sa isang tigre at hindi man lang makakolekta ng sapat na pera para mag-alay ng mga sakripisyo. Dahil dito, siya ang naging hari of a country, really it's too difficult. Sa tingin mo ba lahat ng pusa at aso ay makakapunta sa Apocalypse? Sumulyap si Wang Feng kay Lin Zuo nang walang pakialam. Tumibok ang puso ni Lin Zuo, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Asshole, anong klaseng kalokohang messenger? Pangalawa hindi ba ito ang malaking bibig ng leon? Master Go, hindi pa ako napahiya ng ganito sa buong buhay ko. Kahit aso ako, kay Lola. Panipi. Galit na galit si Dawang at umungal. Tinapik ni Jiang Chen ang kanyang ulo at sinabi sa malalim na boses. Kapag ang mga tao ay nasa ilalim ng ambi, kailangan nilang ibaba ang kanilang mga ulo. Tingnan mo muna bago magsalita. Pinigilan ni Jiang Chen ang galit ni Dawang. Galit na galit ang lahat. Mayabang na nagsalita ang dalawang lalaking ito. Napakayabang nila na ikinumpara pa nila sila sa bawat isa, para sa mga pusa at aso. Gayunpaman, alam ni Jiang Chen na ang pagkilos ngayon ay hindi makakabuti sa kanila. Kapag nagkaroon ng away, hindi nila mapapantayan ang 2 taong ito. Mapapahiya si Lin Zuo at magdudulot pa ng kapahamakan sa Chiksha Star. Ang kaunting kawalan ng pasensya ay maaaring makasira sa isang malaking plano. Ang 2 sugo, na sinusubukang mangalap ng napakaraming ikalimang baitang pinagmumulan ng mga bato ng sabay-sabay, si Lin ay talagang walang kapangyarihan. Mangyaring hilingin sa 2 sugo na manatili ng kaunti, upang bigyan ako ng ilang buffer time. Pulong ni Lin Zuo. 3 araw. Sa loob ng 3 araw, kung hindi ka makakolekta ng 200 million 5th grade source stones, hindi na mananatili rito ang ating mga kapatid. Sa oras na iyon, mawawala ka na rin sa proteksyon ng Apocalypse Star Territory. Tungkol naman sa anong klaseng pagtatagpo ang makakaharap mo. Mga bagay, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo. Mahinang sabi ni Wang Feng, ngunit nang inig si Lin Zuo dahil alam niyang kapag nakalabas na siya sa proteksyon ng Apocalypse Star Territory, magiging marami ang Chiksha Star, Interstellar Wanderers. Sa oras na iyon, ang bansa ay hindi na magiging isang bansa, ang sangkatauhan ay malamang na mahuhulog sa matinding kahirapan, at ang Chiksha Star ay haharap sa isang existential na krisis. Bagamat mahalaga ang Source Stone, malayo pa rin ito kumpara sa buhay. Okay, please take your seats, 2 envoys. Sa loob ng 3 araw, Mr. Lin promised to complete the task. Huminga ng malalim si Lin Zuo at sinabi sa sobrang seryosong tono. Ang 2 sugo ay inayos ng mga gwardya, mukhang malungkot si Lin Zuo, 200 milyon. Iyan ay isang napakalaking bilang. Siya ang orihinal na nag-alis ng laman ng kaban at maging ang kanyang sariling mga reserba, at naghanda ng 150 milyong mga batong pinagmumulan ng ikalimang baitang, umaasang matulungan si Jiang Chen na umalis sa Chiksha Star. Pagkatapos ng lahat, ang kabaitan ni Jiang Chen, si Lin Zuo ay palaging nag-iingat nito, ngunit sinong mag-aakala na ang 2 lalaking ito ay bamuka ang kanilang mga bibig ng napakalakas na si Lin Zuo ay ganap na natulala, at ang kanyang orihinal na plano ay nauwi sa wala. Kamahalan, napakayabang ng 2 bastos na yan. Bakit hindi na lang natin sila pigilan at patayin? Damn it Lord Go, galit na galit pa rin ako ngayon. Galit na sabi ni Dawang. Hindi pa siya naging ganito kaduwag at galit. Hey, Mr. Jiang Chen, please don't excited. Iyan ang mga messenger ng Apocalypse. Ang lakas nilang dalawa ay higit sa ika-4 na antas ng Star Emperor. Kapag sila ay nagalit, ang kahihinatnan ay mapapahamak. Tumingin si Lin Zuo kay Jiang Chen na may mapait na tingin sa mukha. Huwag kang mag-alala, alam ko ang nangyayari. Tumango si Jiang Chen. Ang 2 lalaking ito ay talagang masyadong mayabang, at tinuturing lang nila kaming mga tanga.
Saan sila kukuha ng 200 milyong grade 5 na source stones? Galit na galit din si Long Shisan, sa pagkakataong ito ay pinapatay na lamang sila. Ipaubaya mo na lang sa akin. Huminga ng malalim si Lin Zuo. Siya ang emperador ng sangkatauhan at ang Panginoon ng isang bansa. Kung kahit na wala siyang magagawa, tiyak na walang magawa si Jiang Chen at ang iba pa. Paulit-ulit na tiisin, kamahalan, handa ka bang aibuli nila ng ganito? Mahinahong sabi ni Jiang Chen. Biglang gumalaw ang puso ni Lin Zuo at tumingin siya kay Jiang Chen na may nakakatakot na ekspresyon. Sinusubukan kaya nitong linlangan ang messenger ng Apocalypse. Mr. Jiang Chen, hindi mahalaga kung sasabihin mo. Para sa kapakanan ng mga tao at Chikshaksing, kaya natin itong tiisin, ngunit hindi natin hahayaang tretuhin tayo ng iba bilang mga tanga. Ang bulag na pagsuko ay magpapulala lamang sa kanila. Magarantya mo ba na sa 100 taon, ang mga taong ito ay hindi hihingi ng 300 milyon? 400 milyon. O higit pa. Ang pagiging Gauman ay napapalunok ng ahas ang isang elepante. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses. Mr. Jiang Chen, ibig mo bang sabihin? Huminga ng hangin si Lin Zuo. Nagliwanag din ang mga mata ni Dawang at Long Shisan, at agad nilang naintindihan ang ibig sabihin ni Jiang Chen. Strike first and wait for death will only make us more passive. This is our territory. Kill them. Hanggat nandoon pa ang formation na ito, makakaalis pa rin tayo sa Chikshaksing. Lalong nanlamig ang bibig ni Jiang Chen, na tahimik si Lin Zuo, hindi alam kung ano ang gagawin. Kung tutuusin, ang lakas ng dalawang sugo ay masyadong malakas, at sila ay lampas sa kanyang kakayahan na makipagkompetensya. Kahit si Jiang Chen, na nakaharap kay Xiao Bo mula sa ikatlong antas ng Star Emperor, ito gumawa ng maraming pagsisikap upang patayin ang kalaban, at siya mismo ay muntik ng mamatay, ang lakas ng dalawang sugo na nasa harapan niya ay hindi maihahambing kay Xiao Bo. Sa halip na tretuhin tulad ng isang tupa, hindi ba gusto ng kamahalan na maging mapagmataas? Idinagdag din ni Mu Yibei, naniwala siya sa desisyon ni Jiang Chen, tulad ng pagmamahal niya kay Long Shisan, na hindi natitinag. Si Jiang Chen ay nagdala sa kanila ng napakaraming hindi kapani-paniwalang mga bagay, at mula sa sandaling sila ay tumuntong sa Red Middle Territory, siya ay naging isang maalamat na pag-iral. Hindi naman sa tayo ay mangmang, ngunit sila ay lumayo na at inapi tayo hanggang sa kaibuturan. Hindi pa ba tayo makakalaban? Alam ko na ang kanyang kamahalan ay nagpakahirap na iangat ang 50 milyong pinagmulang bato para sa atin. Ngayon, nais kong magtaas ng isa pang 100 milyong batong pinagmumula ng ikalimang baitang, hindi banggitin ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit, natatakot ako na tiyak na gagawing miserable ang kanyang kamahalan. Sa oras na ito, natatakot ako na ang mga taong ang paghihirap ay ang mga tao ng Chiksha Star kung tutuusin. Sa bagay na ito, ang kamahalan ay dapat na mas mahusay kaysa sa aking nalalaman. Sinabi ni Jiang Chen, ngunit ang bawat salita ay umaantig sa kanyang puso, dahilan para mahulog si Lin Zuo sa isang napakahirap na pagpipilian. Okay. Nagngagat ang ngipi ni Lin Zuo at sinabing, nanlalamig ang buong katawan niya. Sa oras na ito, hindi lang niya pinagsusugal ang sarili niyang buhay, kundi pati na rin ang kapalaran ng buong Chiksha Star. Tulad ng sinabi ni Jiang Chen, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang loobin ang mga natitirang source stones mula sa mga tao. Mr. Jiang Chen, may mga plano ka siguro, tama? Mayabang na tao. Mula sa mapagpasyang labanan sa harap niya sa okasyon ng Yu Clan, makikita na si Jiang Chen ay ganap na handa at walang pagpipilian kundi patayin si Xiao Bo at wasakin ng Yu Clan, na masasabing pinakamalaking kontribusyon. Kailangan kong humiram ng isang bagay mula sa kamahalan. Sabi ni Jiang Chen. Ano ang maaari mong hiramin? Ang puso ni Lin Zuo ay kumikilos. Kahit na hiniram niya ang kanyang buhay, hindi siya magdadalawang isip na gawin iyon. Ang mabuhay at magtrabaho ang mga tao sa kapayapaan at kasiyahan ang kanyang pinakamalaking ambisyon. 50 million origin stones. 50 million origin stones. Okay. Nagulat si Lin Zuo, ngunit hindi sumimangot. Si Jiang Chen ay dapat may dahilan para humiram ng 50 million origin stones, walang duda tungkol dito. Gaya ng kasabihan, huwag magtiwala sa mga nagdududa sa iba, ngunit magtiwala sa mga nagtatrabaho sa kanila.
Dahil pinili niyang maniwala kay Jiang Chen, hindi siya dapat magtiis ng pagsisikap na suportahan siya. Walang pag-aalinlangan si Lin Zuo tungkol sa kanya at inabot kay Jiang Chen ang isang nairing, na naglalaman ng higit sa 50 milyong mga batong pinagmumulan ng ikalimang baitang. Pupunta ako para hanapin sila sa loob ng 3 araw. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen. Xiao Chenzi, anong ideya mo? Sabihin mo sa akin. Naiinip na tanong ni Dawang, sumunod sa likod ni Jiang Chen. Manatili ka rito para pag-aralan itong teleportation formation. Ito ang susi para umalis tayo sa Chiksha Star. Itinuro ni Jiang Chen ang mga marka ng porma sayon na iniwan sa lupa ng 2 sugo ng Apocalypse Star sa dikalayuan at Bamulong. Malupit ka. Inilibot ni Dawang ang kanyang mga mata kay Jiang Chen, ngunit alam ni Dawang na napakahirap ng gawaing ito, at walang sinuman maliban sa kanya ang makakagawa nito. Let's go. Dinala ni Jiang Chen si Long Shisan, Xiaolong at iba pa palabas ng Royal Garden. 3 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Nang dumating muli si Jiang Chen sa Royal Garden, si Dawang ay nakasimangot at nag-iisip ng mabuti sa formation mark. Nakagawa ka na ba ng masusing pagsasaliksik? Tanong ni Jiang Chen. Hindi ba madali yun? Kayang-kaya ka ni Master Go. Kaya mo yan para sa akin, unggoy. Pagmamalaki ni Dawang. Kinagat ni Long Shisan ang kanyang mga labi at tinatamad siyang bigyang pansin. Napakakomplikado ng porma sayon na ito at nangangailangan ng napakalakas na kapangyarihan para mag-activate. Dapat ay isang Star King level expert ito para kontrolin ito. Ngunit sa aking katalinuhan, kahit na walang Star King level expert na namamahala, kaya ko pa rin ito. Di bale, basta may sapat na Origin Stones, siguradong maa-activate ang formation na ito. Bigyan mo pa ako ng 2 araw at siguradong kakayanin ko. Seryosong sabi ni Dawang. Okay. Sana hindi mo ako bibiguin. Pagkasabi ni Jiang Chen nun, tumalikod na siya at umalis. Saan ka pupunta, Xiao Chenzi? Sabik na sabi ni Dawang. Puntahan mo ang 2 mensahero mula sa Apocalypse. Sabi ni Jiang Chen na nakatalikod kay Dawang. Damn. Iniwan mo na naman akong mag-isa. Sabi ni Dawang na may malungkot na mukha, ngunit alam niyang hindi gaanong magaan ang kanyang gawain. Sa pamamagitan lamang ng pagkumpleto ng pag-aaral ng teleportation formation na ito makakaalis sila sa Chikshaksing Royal Garden, Banquet Hall. Masarap na pagkain, kantahan at sayaw. Si Wang Feng at Wang Zan ay mukhang kontento at itinaas ang kanilang mga baso para uminom. Nag-e-enjoy sila. Bilang mga mensahero ng Apocalypse, hindi ganoon kaganda ang pagtrato nilang dalawa sa Apocalypse. Bagamat hindi sila ang pinakamababang tao, sila ay mga mensahero lamang. Pinabalikat nila ang responsibilidad ng pagtanggap ng mga handog, na maaaring ituring bilang isang katamtamang laki ng opisyal. Posisyon, ngunit ang ika-4 na antas ng Star King ay hindi sapat para sila ay mangibabaw sa mga inang planeta tulad ng Apocalypse Star, kung saan ang mga makapangyarihang tao ng Apocalypse Star domain ay gumagala. Ngunit ito ay naiiba sa labas. Sa isang maliit na planeta tulad ng ang Chiksha Star, hindi sila magagapit. Ang mga maihahambing na pag-iral, kahit kumpara sa mga planetang iyon na may mga makapangyarihang tao sa panahon ng Star Queen, hindi sila nang ahas na maging walang prinsipyo. Ngayong Ainel Alliance sila ng masasarap na pagkain at inumin, napakasaya ng ganitong uri ng buhay. Sa pagkakataong ito, nagkaroon din ng lakas ng loob ang magkapatid na humingi ng 200 million 5th grade Sword Stones. Sa katunayan, walang pagtaas ng mga alay sa lahat. Kalokohan lang ang pinag-uusapan nila. Iyon lang ang gusto mo. Walang sinuman sa Chiksha Star ang makakapunta sa Chunky Star, at walang magagaling na tao. Sa isang sulok lang sila mabubuhay sa buong buhay nila. Kung hindi sila gagawa ng tubo mula sa kanya sa oras na ito, saan ang kanilang paglilinang? Paano kung hanapin ang pinagmulan na bato? Ang maliit na pinagmulang bato na ibinigay ng Apocalypse ay hindi sapat upang punan ang puwang sa pagitan ng mga ngipin. Kuya, sa tingin mo ba masyado tayong mahihirapan sa pagkakataong ito? Ang matandang iyon na si Lin Zuo ay hindi nakakakuha ng napakaraming Origin Stones. Bakit pakiramdam ko laging kumikibot ang kanang talukap ko? Ganun ba tama? Ano ang maaaring magkamali? Ininom ni Wang Zan ang alak sa isang lagok, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa.
Ano ang maaaring mangyari sa isang maliit na bituin ng Chiksha? Papatayin nito sa gutom ang matapang at papatayin sa gutom ang mahiyain. Gumagala tayo sa Apocalypse Star territory sa paghihirap, at ang ating buhay ay maaaring nasa panganib anumang oras. Kung hindi natin gagawin, bigyan hindi ba isang malaking kawalan ang mag-iwan ng paraan para sa iyong sarili? Sa 100,000,000 origin stones, tayo ay magiging uunlad. Kapag ang ating lakas ay lumakas at ang ating katayuan ay nagiging mas mataas at mas mataas, sino ang mag-aalaga sa kung paano ka nagsasanay? Malamig na sinabi ni Wang Feng, hindi ka gentleman kung maliit ka, at hindi ka asawa kung hindi ka lason. Sa pamamagitan lamang ng pagiging malupit makakamit mo ang isang lugar sa mundong ito. Bilang pinuno ng Chiksha Star, kung si Lin Zuo ay hindi man lang makapaglabas ng 200,000,000 origin stones, hahaha, hindi pa rin ako naniniwala. Nilero ni Wang Feng ang baso ng alak sa kanyang kamay at ninisyan. Sayang naman at hindi talaga natin mailabas. Nagkataon na sumulpot si Jiang Chen sa pintuan sa sandaling ito. Sinusundan siya ni Long Shisan at Muyibay. Bagamat kalahating hakbang na Star King ang dalawa sa lakas, hanggat sinusundan nila si Jiang Chen, sila ay walang takot, kahit na ang harapan ay puno ng mga tinik, si Long Shisan ay hindi kumibo. Sino ka sa tingin mo? Patay na ba ang matandang asong si Lin Zuo? Hayaan mo siyang lumabas at magsalita. Malamig na ngumuso si Wang Zon at sinulyapan si Jiang Chen ng masama. Wala man lang sa kanya ang Star King Realm, pero gusto niya, gawin mo. Ipakita ang iyong kapangyarihan sa harap nila. Napakayabang ng mga tao ngayon. Sa mga mata ni Wang Zon, si Jiang Chen at iba pa ay mga langgam lamang. Natapos na ang mga araw ng masasarap na pagkain at inumin. Natatakot ako na kailangan mong umalis ngayon. Sabi ni Jiang Chen, umalis ka na. Hindi mo pa nakukuha ang origin stone. Paano ka makakaalis? Haha, little doll, wag mo akong sisihin kung hindi kita pinaalalahanan. Bago ako magalit, mas mabuting mawala ka sa harapan ko. Kung hindi, ang kahihinatnan ay lampas sa iyong imahinasyon. Galit na saway ni Wang Zon. Nandito ako ngayon para lang makita ka. Gusto kong magkaroon ka ng madaling paglalakbay sa Huangquan Road. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen at mahinahong sinabi. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Wang Zon, at pagkatapos ay nagsimula siyang tumawa. Mukhang si Lin Zuo na ito ano ang ibig mong sabihin sa matandang aso. Hindi talaga nakakatuwang hayaan kayong mamatay. Pero, iilan lang sa inyo. Mga baluktot na melon at basag na petsa. Hahaha, pero napakaganda at masikip nitong kapatid na babae. Para siyang hibiscus sa tubig. Napakasarap niya. It couldn't be better to serve my brother. Sabi ni Wang Zon na may maitim na ngiti. Naghahanap ka ng kamatayan. Hawak ni Long Shisan ang isang walang katulad na magic stick sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, at ang kanyang fighting spirit ay tumataas. Gusto mo pa rin akong labanan, ngunit hindi ka karapat-dapat. Ang mga mata ni Wang Zon ay mapanlit at siya ay nginisyan. Patayin. Tumayo si Jiang Chen gamit ang kanyang espada, humakbang pasulong sa isang hakbang, at galit na naglaslas. Ang mga mang-aawit ay natakot kaya ang kanilang mga kaluluwa ay nakatakas, at sila ay tumakas sa lahat ng direksyon. Ang espada ni Jiang Chen, ang tungkod ni Long Shisan, ay parehong sumalakay, si Muyibay sumusuporta sa gilid, na may intensyong pumatay. Ngumisi si Wang Zon at itinanggi ito. Ikaw ay walang utang na loob, ngayon, gagawin kong ilog ang iyong chikshaksing. Sa pagharap sa mga pag-atake ni Jiang Chen at ng iba pa, hindi man lang nag-abala si Wang Feng na itaas ang kanyang mga talukap at hinayaan si Wang Zon na kumilos. Umalis ka na rito. Marahas na sumigaw si Wang Zon, at saglit, tulad ng isang toro, ang kamay na bakal ay tumama, na direktang nagpatumba kina Jiang Chen at Long Shisan. Ang gayong nakagigimbal na paniniil ay nakadama sa kanilang dalawa ng hininga, at sila ay umatras. Kahit na si Muyibay ay hindi imyon. Ang resulta ay tinangay siya palayo, at napaatras siya sa sobrang kahihiyan. Ang lakas ng suntok ay yumanig sa mga bundok at ilog. Ito ang pagkakaiba ng lakas. Ang dugo sa katawan ni Jiang Chen ay tumaas. Ang taong ito ay mas malakas kaysa sa as far as nag-aalala si Xiaobok, masyado siyang makapangyarihan. Kahit 10 Xiaobok ay maaaring hindi niya kalaban. Ang ika-4 na antas ng Star King ay parang lupa at langit.
Walang kapantay ang kanyang kapangyarihang pangangibabaw. Ilang maliliit na lalaki, ikaw ay tulad ng mga gamo-gamo na humahabol sa apoy. Hiniling ng matandang aso na si Lin Zuo na pumunta kayo at mamatay, hindi nyo talaga alam kung ano ang mabuti o masama. Hakbang-hakbang na naglakad si Wang Zon at muling umatake. Si Jiang Chen, Long Shisan at iba pa ay nahaharap sa matitinding mga kaaway. Sa pagkakataong ito kailangan nilang gumamit ng 12 puntos ng lakas upang labanan si Wang Zon. Ang Dragon Transformation at Ancient Dragon Soaring Technique ay agad na nagpapataas ng lakas ni Jiang Chen. Kahit na ganoon, maaabot lang niya ang ikalawang antas ng Star King. Ang Heavenly Dragon Sword at ang Borderless Sword ay nagpahintulot sa kanya na maabot ang kapangyarihan ng ikatlong antas ng Star Panginoon. Gayunpaman, masyadong malakas si Wang Zon. Sinalakay ni Long Shisan at Mu Yibei, at sinalakay ni Jiang Chen. Walang kamali-mali ang pagtutulungan nilang tatlo. Gayunpaman, sa harap ng patuloy na suntok ni Wang Zon, wala silang ibang pagpipilian kundi ang tumakbo para sa kanilang buhay at umatras sa pagkatalo. Ito ay ganap na lakas, nang walang anumang mga kampana at sipol. Ang bawat galaw ay ganap na natural, nang walang anumang pandaraya o anumang pagwawalang kilos. Ang mga galaw ni Wang Zon ay halos nakamamatay, na nagbabantang kitilin ang buhay ni Jiang Chen at iba pa. Ngunit sa paggamit ni Jiang Chen ng lahat ng kanyang kapangyarihan, ganap na imposible para kay Wang Zon na patayin siya. Bagamat ang kanyang mga hakbang ay napakagulo, hindi bababa sa kanilang tatlo ay hindi agad matatalo kung sila ay magsanib puwersa. Tama na. Dahil ayaw ni Chick Shaxing na magbigay ng tribute, patayin natin siya. Dahan-daang tumayo si Wang Feng, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Masyado kang nambobuli sa iba. Ngayon, ako, si Lin Zuo, ay lalaban hanggang kamatayan kasama ka. Biglang, isang gintong figure ang lumabas sa hangin at hinampos ng espada, papalapit kay Wang Feng. Isang bangkos ng mga langgam, gusto din nilang magkaroon ng kanilang araw sa langit, hinahanap nila ang kamatayan. Mababang sigaw ni Wang Feng, nang walang pagkaantala, tumayo siya sa kalangitan, ang kanyang katawan ay parang kidlat, at nakipag-away kay Lin Zuo, gamit ang bawat nakamamatay na galaw. Sa loob ng 10 galaw, pinilit na niya si Lin Zuo na mamatay. Si Zuo ay pasuray-suray na hakbang, hindi makalaban. Ang kahangahangang bulwagan ay naging pulbos sa isang saglit. Maraming mga figure ang sumugod sa tuktok ng kawalan. Ang momentum ni Wang Feng ay nangingibabaw, at siya ay higit sa 3 puntos na mas malakas kaysa Wang Zon. Bagamat may isang agwat lamang ng isang langit, nahirapan itong si Lin Zuo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at mabangis na nakipaglaban kay Wang Feng. Kung gayon, hawakan mo ang iyong Origin Stone at mamatay. Napakataas ng momentum ni Wang Feng kaya hindi napigilan ni Lin Zuo ang bawat galaw niya. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay parang mountain na dinidiin siya pababa. Kung ikukumpara kay Jiang Chen at sa iba pa, si Lin tila mas nahihirapan si Zuo. Sword 25, Sword 26, Sword 27. Pinamunuan ni Jiang Chen si Sword Lingyon na may parang bahaghari na momentum. Sa kasamaang palad, masyadong malakas ang kalaban. Wang Zon at Wang Feng, itong dalawang lalaki hindi na kailangan nito. Nakakatakot na ang kapangyarihan at momentum ng anumang galaw lamang. Pagkatapos ng lahat, sina Long Shisan at Mu Yibei ay hindi tunay na mga master ng Star King. Ang labanang ito ay makakatulong lamang kay Jiang Chen, at ang epekto ay minimal. Naubos ni Jiang Chen ang lahat ng kanyang lakas at halos hindi ma-stabilize ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, ang sitwasyon ay nakaharap kay Wang Zon sunod-sunod na suntok, kaya lang nilang tumakbo para sa kanilang buhay. Bilis umalis. Sigaw ni Jiang Chen, at mabilis na tumakas ang tatlo. Lumaban din at umatras sina Lin Zuo at Lin Zuo. Ang lakas ng dalawang messenger na ito ng Apocalypse ay ganap na walang cap-oras. Kung patuloy silang lumaban, tiyak na mamamatay sila. Gusto mong tumakas pagkatapos magpanggap na cool. Hahaha, paano mangyayari ang ganoong bagay? Naghabulan sina Wang Zon at Wang Feng, lalo na si Jiang Chen, na napilitang maging labis na napahiya kay Wang Zon. Anong espada? Akin ang espada mo. Lalong lumiwanag ang mga mata ni Wang Zon.
Sa kanyang palagay, hindi karapat-dapat si Jiang Chen na magkaroon ng walang katulad na mapagkukunang armas na ito. Maging siya ay puno ng interes at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa kanyang mga kamay, siya ay makakapaglabas ng mas nakakatakot na lakas. Kung ganoon ay depende kung may kakayahan ka. Mauna ka. Si Jiang Chen ay umatras mula kina Long Shisan at Muyibay. Sa oras na ito, siya ay tumakas ng mag-isa at nakipag-ugnayan kay Lin Zuo. Patayin mo sila. Hindi ako naniniwala. Wala tayong gusto sa napakalaking chikshaksing na ito pinagmulan na bato. Sabi ni Wang Feng sa malalim na boses. Sa oras na ito, hindi na sila mga mensahero, kundi mga magnanakaw. Sa mundo kung saan iginagalang ang malalakas, normal ang pagpatay at pagnanakaw. Ang mahihina ay mabubuli at mapapahiya lamang. Jiang Chen at Lin Zuo nagsanib puwersa sila upang maghanda para sa labanan kasama sina Wang Zon at Wang Feng. Sa kasamaang palad, maaari lamang silang umatras ng hakbang-hakbang. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, hindi sila makakatagal ng matagal. Tumingin si Muyibay kay Jiang sina Chen at Lin Zuo mula sa malayo at sinabi sa mahinang boses. Magtatagumpay si kuya. Hindi siya nabigo. Matigas na sabi ni Long Shisan, nag-aapoy ang kanyang mga mata, at sumunod siyang mabuti. Sa oras na ito, hindi na maabyutan ng dalawa sina Jiang Chen at Wang Zon, at umaasa na lamang sila sa kanilang dalawa. Sa pagitan ng mga bundok, labis na naantig sina Jiang Chen at Lin Zuo. Mabigat na pinsala, napakahirap, gamulong sa lambak, walang pag-urong, walang pagtakas. Mr. Jiang Chen, ano ang dapat kong gawin? Nag-aalalang sabi ni Lin Zuo, na puno ng dugo at higit na nahihiya kaysa kay Jiang Chen. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Pulong ni Jiang Chen. Hindi ko akalain na marami kang kayamanan sa iyong mga kamay, at nakatakas ka sa aking pagtugis. Hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito ay dumating ako sa chikshaksing, marami akong natamo. Ngumisi si Wang Zon, papalapit sa lambak. Ginamit ni Jiang Chen ang hagdan para mag-teleport at magpalit ng direksyon, kaya napahabol si Wang Zon ng husto. Ngunit kahit na ganoon, hindi nakatakas si Jiang Chen sa matinding pinsala. Kung tutuusin, hindi siya nabigyan ng anumang tamis, paano niya makukuha ang cane? Isang mabilis na desisyon, kung hindi, maaaring may magbago mamaya. Sumimangot si Wang Feng. Palagi niyang nararamdaman na may mali, ngunit hindi niya ito maipaliwanag. Bago na pagtanto na sila ay maladyos na pag-iral sa mahinang chikshaksing na ito. Pagkatapos patayin ang dalawang nakakainis na lalaki na ito, magagawa nila ang lahat ng gusto nila. Okay. Malungkot na ngumiti si Wang Zon, at nakipagsabayan kay Wang Feng, pinatay si Jiang Chen at silang dalawa. Sa sandaling sumisid silang dalawa sa lambak, biglang nawala sa lugar sina Jiang Chen at Lin Zuo. Anong nangyayari? Nasaan ang mga tao? Nagkatinginan sina Wang Feng at Wang Zon, at nadurog ang kanilang mga puso. Paanong nawala ang dalawang lalaking ito sa kawalan ng hangin? Umalis ka nga dito. Anong klaseng bayani siya na nagtatago ng ulo ngunit nagpapakita ng buntot? Huwag mong isipin na hindi kita mapapatay sa chikshaksing. Umungol si Wang Zon. Hindi ako nagtago, kaya lang hindi mo ako maabyutan. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, na may kalmadong tingin. Sa pagkakataong ito, sila ni Lin Zuo ay nakatayo na sa tuktok ng bundok. Hindi ba't madaling mamatay? Hindi ko alam kung ano ang mabuti o masama, mamatay ka na lang. Pumangon si Wang Zon, ngunit natigil sa kawalan, hindi makagalaw. Ito ba? Formation. Malamig na sabi ni Wang Feng, nagniningning ang kanyang mga mata at bahagyang gumagalaw ang kanyang isip. Tama, kapag nakapasok na kayo sa pormasayon ko, ni hindi na maiisip niyong dalawa na tumakas. Sabi ni Jiang Chen na walang pakialam. Sa isang iglap, ang buong lambak ay natakpan ng buo, na may mga daloy ng source na enerhiya na tumatawid sa isa't isa, parang isang ilog, na palibutan silang dalawa ng makakapal na lambat. Gusto mong bitag tayong magkapatid dahil lang sinira mo ang formation. Isa lang itong wishful thinking. Hahaha. Sumuntok si Wang Zon, sinusubukang basagin ang formation, ngunit para itong nataman sa malambot na dalampasigan, at walang bakas sa lahat. Walang paraan upang masira ang pormasayon, na nagpakaba sa kanilang dalawa. Ako pa rin hindi ako naniniwala.
Kinagat ni Wang Zan ang kanyang mga ngipin, ngunit ang kanyang puso ay tumibok. Dahil gusto mo ang Origin Stone, ibibigay ko ang lahat sa iyo ngayon. Hinawakan ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword sa kanyang kamay. Iginalaw niya ang espada ng patayo at paalang, na naging sanhi ng pagkalat ng 18 anino ng espada sa isang iglap. 10 milyong Origin Stones ang sumambulat na may nakakatakot na liwanag sa sandaling ito, na nag-uugnay sa 18 grade soldiers, na bumubuo ng sword curtain na bumabalot sa buong kanyan. Napakalakas ng porma sayon. Unti-unting nanlamig ang mukha ni Wang Feng. Humph! Gaano kalakas ang porma sayon na itinakda ng isang bata mula sa Star Master 9th layer. Hindi ito sineryoso ni Wang Zan at muling umatake. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang sinagot ay 19 na anino ng espada na tumagos sa kalangitan at pumatay kay Wang Zan. Huminga ng hangin si Wang Zan. Hindi niya inaasahan na ang anino ng espada na ito would it's so scary. Mag-ingat ka. Sinampal ni Wang Feng si Wang Zan sa katawan, at bahagya siyang nakatakas. Hindi niya maiwasang maramdaman ang malamig na simoy ng hangin na humahampas sa likuran niya. Seryoso ang mga ekspresyon ng dalawa. Hindi nila akalain na kaya pala ng batang ito ang kilalang kilala, ayusin ang ganoong bagay. Ito ay isang nakakatakot na porma sayon, at ito ay nagkakahalaga ng malaki, hindi bababa sa 10 milyon ng 5th grade Origin Stones. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nalaman ni Lin Zuo na tinanong siya ni Jiang Chen kung para saan ang Origin Stone, at ito pala ay ginamit para iset up ang formation. This scene made Lin Zuo amazed. My source power is not enough. Masyadong mahirap pakitunguhan silang dalawa. I can only use this trick. With 50 million pinagmula ng mga bato, ang pagbuo na ito ay maaaring tumagal ng isang araw at isang gabi kasama nila. Ang bibig ni Jiang Chen ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagkababae, tumayo siya gamit ang kanyang espada, at ganap na inayos ang porma sayon. Ang sheer sword formation ay muling lumitaw sa mundo ng mga tao, at sa pagkakataong ito, si Jiang Chen ay gumamit ng 50 milyong ikalimang baitang pinagmumulan ng mga bato bilang batayan. Ang porma sayon ay inayos upang ang buong kanyan ay kung saan matatagpuan ang porma sayon, at kailangan lang niyang kontrolin ang Tianlong Sword bilang mata ng porma sayon upang maging ganap na tumakbo ang porma sayon. Sheer sword formation, buksan mo sa akin. Naglakad si Jiang Chen na parang tigre o dragon, at ang kanyang espada ay gumagalaw na parang lumilipad na dragon, panastos. Ang mga agos ng sword energy ay tumagos mula sa lahat ng direksyon, mapangwasak at mapang-api. Kinailangan nilang dalawa na ilabas lahat, ngunit ang sword energy ay walang katapusan. Tiniyak ng supply ng 50 milyong sword stone na ang sheer sword formation ay patuloy na nakakaapekto. Sa loob ng isang quarter ng isang oras, medyo napagod na si Wang Zan. Kahit silang dalawa ay inilihim ang 19 na walang kapantay na mga espada. Patuloy na tumatango si Lin Zuo at pinupuri si Jiang Chen. Nang makita ang nahihiyang hitsura ni Wang Feng at Wang Zan, hindi siya magiging mas masaya. Asshole! This damn formation! Walang katapusang nagmura si Wang Zan, ngunit sa paglipas ng panahon, bawat minuto ay nakikipaglaban siya sa kamatayan, nagkakaroon ng gulo sa bawat hakbang. Kung magpapatuloy siya sa ganito, baka wala na siyang oras para magsunog, insanso, hindi makahawak. Kuya, malapit na akong mamatay. Namumula ang mukha ni Wang Zan at pawis na pawis. Nilabanan niya ang lakas ng espada mula sa lahat ng direksyon. Nakaramdam ng takot sa kanyang puso. Hindi niya pinangarap na matatalo siya sa mga kamay ng isang lalaki na pinagkadalubhasaan ang ika-9 na antas ng bituin. Sa tingin mo ba gagaling ako? Pulong ni Wang Feng, bawat salita ay tila napakahirap. Nagpakita ng kahinaan ang dalawang lalaking ito at dinala sila sa kanyan, nagtayo ng lambat, at ang formation ay ginawa ng 50 million source stones. Kahit na sila ay nakadama ng sakit sa puso at pisikal na sakit. Ito ay masyadong maluho at kakilakilabot, tama. Pagkalipas ng maraming taon, sa wakas ay muling lumitaw ang liwanag ng sheer sword formation. Wala pang nakatakas sa aking sheer sword formation. Labis ang tiwala ni Jiang Chen. Kinailangan siya ng 3 araw at 3 gabi para likhain itong sheer sword formation.
na kumpleto, nakasandal sa kanyan, 50 milyong sword stones at 19 na walang kapantay na mga espadang labanan ang pinagsama-sama. Kayong mga lalaki, magpahinga ka lang dito. Ang mga mata ni Jiang Chen ay malamig at mamamatay tao. Sa sandaling ito, kahit si Lin Zuo mula sa ikatlong antas ng Star Emperor ay hindi nang ahas na magpakita ng kahit anong kapintasan. Si Jiang Chen ay higit na nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Bitawan mo kami dali, Lin Zuo, hinahanap mo ang kamatayan. Kung mayroon tayong 3 pakinabang at 2 kawalan, tiyak na masisira sa iyong mga kamay ang Chiksha Star. Hindi na makahawak sina Wang Feng at Wang Zan. Jiang Chen's sheer sword formation ito ay masyadong nakakatakot. Ang mga lambak ay may mga tuldok at ang mga porma sayon ay patuloy na nagbabago. Ito ay higit pa sa sapat upang labanan ang mga ekspertong tulad nila mula sa ika-4 na antas ng Star King. Kahit na ang ika-5 antas ng Star King ay malamang na hindi makatakas sa porma sayon na ito ng buhay, lumabas ka. Sa mga mata ni na Wang Feng at Wang Feng, si Jiang Chen ay parang demonyo, at ang kanyang malamig na ngiti ay nagpang-inag sa kanila sa unang pagkakataon. Si Lin Zuo ay nanatiling tahimik at walang ginagawa. Nang makipagsabuatan siya kay Jiang Chen, nakapaghanda na siya. Mas gugustuhin niyang mamuhay ng pira-piraso kaysa mapahamak. Dahil lumaban na siya sa mga pagsubok, kahit napalayain niya sila sa oras na ito, they would still how could you let yourself go? Lin Zuo, matandang aso, tiyak na pagsisisihan mo ito. Hindi ka pakakawalan ng apocalypse. Umiling si Wang Feng, naghisteryoso, ngunit hindi ito nakatulong, dahil ang mabigat na enerhiya ng espada ay lumalakas at lumalakas, ngunit ang kanilang lakas ay hindi nang hihina at humihina. Ang Shira Sword Formation ay ang paghatol ni Shira, isang buhay at kamatayan na lambat na hindi nila masisira. Hinawakan ni Jiang Chen ang Tianlong Sword at pinatatag ang porma sayon. Ang mga anino ng espada ay nagngangalit sa kalangitan. Sina Wang Feng at Wang Zan ay sa wakas ay napagod sa porma sayon. Nagpumiglas sila sa loob ng 2 oras, ngunit napatay pa rin sila ng Shira Sword Formation. Nawasak, ang katawan at ulo ay nasa ibang lugar. Isang piraso ng ambon ng dugo ang pumuno sa kanyan. Tumayo si Jiang Chen na inalis ang kanyang espada, humihingal. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakahinga si Lin Zuo. Sa madaling salita, si Jiang Chen ang tunay na demonyo. Mr. Jiang Chen, napakaganda ng iyong kabaitan. Lubos akong nagpapasalamat kay Mr. Lin. Sa ngalan ng lahat ng tao sa mundo, nais kong pasalamatan ka. Lumuhod si Lin Zuo sa isang tuhod at sinabing may mahigpit na ekspresyon. Tuldok. Bilang isang hari ng isang bansa, hindi siya dapat kumilos ng ganito, ngunit ang pagluhod na ito ay lumuhod siya para sa lahat ng tao sa mundo. Kung hindi dahil kay Jiang Chen, maaari lamang niyang dambungin ang kayamanan at pagpapahid ng mga tao, at maaari lamang niyang samsam ang mga katawan ng mga tao upang makaipon ng sapat na mga batong pinagmumulan. Ang ganitong uri ng kabaitan ay mas mataas kaysa sa langit at mas malalim kaysa sa dagat. Your Majesty, you don't need to be so polite. Masyado nila tayong binubuli. Kung papatayin natin ang 2 idiot na ito, hindi lang si Chikshaksing ang mabubuhay ng maayos, hindi na tayo magdusa sa kanyang kaduwagan, mahinahong ngumiti si Jiang Chen. Iniunat ni Jiang Chen ang kanyang kamay at kinuha ang 2 nairing sa paanan ng bundok. Bilang mga mensahero ng Apocalypse Star, ang 2 taong ito ay tumanggap ng mga handog, kaya tiyak na magkakaroon sila ng maraming magagandang bagay sa kanila. Pinura ni Jiang Chen ang mga marka ng kaluluwa ng 2 tao. Nang hawakan niya ang 2 nasingsing sa kanyang mga kamay, lubos siyang nabigla. Ang kabuuang bilang ng mga batong pinagmumula ng ika-5 baitang sa kamay ng 2 tao ay kasing dami ng 800 milyon, at mayroon pang ang 2 milyong grade 6 na sword stones. Ito ay isang astronomical figure lang. Huminga ng malalim si Jiang Chen, nananatili pa rin ang pagkabigla sa kanyang puso. Kamahalan, ako ba ay walang galang sa pagtanggi sa tuntuning ito? Nakangiting sabi ni Jiang Chen, pinipigilan ang pagkabigla sa kanyang puso. Tumango si Lin Zuo at hindi ito sineryoso. Kahit gaano pa karami ang mga kayamanan sa Noji, lahat sila ay nararapat kay Jiang Chen. Hindi niya mararamdamang hindi balanse ang kanyang puso. Kung hindi dahil kay Jiang Chen, Chikshaksing tiyak na nakaranas ng isang cross-examination.
Para sa kanya at sa mga karaniwang tao, ito ay hindi maisip. It's not a good time to stay here for a long time. I think it's time for me to leave. Tumango si Jiang Chen at sinabing. Diretso silang bumalik sa Royal Garden. Pinag-aaralan pa ni Dawang ang formation. Long Shisan at nakita ni Muyibay na ligtas na nakabalik si Jiang Chen, mga mata na puno ng pananabik. Mukhang patay na ang dalawang Apocalypse Messenger. Sabi ni Long Shisan na nag-aapoy ang mga mata. Hindi masama, at ang ani ay hindi maliit. Direktang binigay ni Jiang Chen si Long Shisan ng 100 milyong 5th grade Source Stones. Natulala si Long Shisan sa lugar. Ang daming 5th grade Source Stones ay sapat na para sa kanya at ni Muyibay na linangin sa sukdulan sa Star King Realm, kaysa sa sapat. Hawakan ang damo. Ito ay binuo. Ito ay binuo. Si Long Shisan ay walang kabuluhan, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa sandaling malaman ito ni Muyibay, siya ay nabigla din ng hindi sukat at hindi nakapagsalita sa mahabang panahon. Walang exception si Xiaolong. Pinigyan din siya ni Jiang Chen ng 100 milyon at 500 grade 5 Source Stones. Tuwang-tuwa ang maliit na lalaki. Alam ni Jiang Chen na hindi maaantala ang kanyang paglilinang, at ang kanyang talento ay tiyak na hindi mas mababa sa Dahwang at Long 13. Kahit na ang daang potensyal ng walang hanggang katawan ay mas malaki kaysa sa kanyang naisip. Salamat, kuya. Bahagyang mamasa-masa ang mga mata ni Xiaolong, napakaraming 5th grade Source Stones ang sapat para maabot niya ang rurok ng Star King. Kapatid ko, ano ang sinasabi mong salamat? Tinapik ni Jiang Chen si Xiaolong sa balikat at sinabing. Alam niya na kahit si Long Shisan o Dawang, itinuring siya ng lahat bilang kapatid, at hinding-hindi siya mahuhuli sa iba. Mula ngayon, mas magiging masipag na siya sa kanyang paglilinang. Ano ba? Gusto ko rin. Gusto ko rin. Itinaas ni Dawang ang tenga niya at tumakbo papunta kay Jiang Chen. Don't worry, it's yours. Matagal na nagulat si Dawang sa 100 million origin stones, pero hindi man lang siya nagpakita ng politeness at tapat na inilagay ito sa kanyang bulsa. Alam ng lahat na ang origin stones na ito ay dapat kabilang sa dalawang Apocalypse Messenger, ito ay ill-gotten wealth. Kumusta ang research sa teleportation array? Seryosong sabi ni Jiang Chen, ito ang pinakamahalagang bagay. Depende sa teleportation array na ito kung makakaalis sila sa Chiksha Star. Huwag kang mag-alala, Lord Go, gagawa ako ng aksyon, paanong hindi ito gagana? Maaari tayong umalis dito ng maaga bukas ng umaga. Kailangan mo lamang maghintay at makita. Kumpiyansa na sabi ni Dawang. Walang salita para sa isang gabi, at si Dawang ay hindi rin nakatulog ng isang kindat buong gabi. Lagi niyang pinag-aaralan ang teleportation formation. Hindi madaling umalis sa Chiksha Star at maabot ang Apocalypse Star sa pamamagitan ng teleportation formation na ito. Sa sandaling ito, ang maharlikang hardin ay puno ng mga tao. Si Lin Zuo ay nasa unahan, si Lin Tianlin ay nasa gilid, at ang mga Panginoon ng 4 na palasyo at isang batalyon ay dumating upang makita si Jiang Chen. Napakalaki ng porma sayon. Upang sa kanila, si Jiang Chen ang kanilang tagapagligtas, ang biyayang panghabang buhay, ay hindi malilimutan. Ate, dapat bumalik ka para makita mo ako in the future. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Bahagyang namumula ang mga mata ni Muyibay. Pagkaalis, hindi niya alam kung kailan siya makakabalik, ngunit hindi niya matiis na magpaalam sa kanyang kapatid. Hindi. Isang araw, aalis ako dito at pupunta sa Apocalypse para hanapin ka, Kuya Jiang Chen, Dawang, Bayaw, at ikaw, Xiaolong. Hintayin mo ako, tiyak na hahanapin kita. Nangako si Azi. Tuldok. Aniya, pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, nagtama ang kanyang mga mata sa kapatid, at mahirap makitang magkahiwalay sila ng matagal. Guro, marami pang dapat matutunan si Tianlin mula sa iyo. Simula ngayon, tiyak na magsisikap si Tianlin. Balang araw, magiging katulad mo rin ako, guro. Seryosong sabi ni Lin Tianlin. Okay, naniniwala ako sa iyo. Bahagyang tumango si Jiang Chen. Kapag pumunta ang mga tao sa mas matataas na lugar, tutulungan ka ni Mr. Jiang Chen na maabot ang langit balang araw. Palaging may naghihintay sa iyo sa Chikshaksing. Malakas na tumango si Lin Zuo, ang kanyang mga mata ay seryoso, at ang kanyang puso ay lalong bumigat.
Balang araw, babalik ako. Lahat, magkita tayong muli kapag tayo ay nakatadhana. Nagpaalam si Jiang Chen sa lahat, at isang grupo ng 5 tao ang tumungo sa teleportation formation at naghanda na umalis sa Chiksha Star. Tumingin si Jiang Chen kay Chiksha sangang malawak na lupain, medyo nakaramdam siya ng emosyon sa kanyang puso. Sa sandaling umalis siya sa God Realm, sinundan niya ang kanyang panganay at pangalawang kapatid sa walang hanggang mundo. Nang maghiwalay sila, humakbang siya sa Chiksha Star. Ngayong araw ay sa wakas ay sasabak siya sa paglalakbay muli. Dahil wala pang balita tungkol kay Fenger, talagang hindi mapigilan ni Jiang Chen ang kanyang mga hakbang. Bilang ama, walang makakaintindi ng ganoong pag-aalala at pagbuntong hininga. I activate ang formation, Dahuang. Sabi ni Jiang Chen. Okay, let's take off, go to Apocalypse Star, kwak kwak. Sinimulan ng I-activate ni Dawang ang formation, ang next stop ay Apocalypse Star. Si Jiang Chen at ang iba pa ay medyo nasa sabik. Siyempre, si Muyibay ay puno ng paghabol. Pagkatapos ng lahat, nag-asawa siya ng manok, sumunod sa manok, nag-asawa ng aso, sumunod sa aso, at iniwan ang kanyang ama at kapatid na babae. Ito ang first time niyang bumiyahe ng napakalayo. Baka sa susunod na pagbalik ko, 100 o 1,000 taon na, hindi ko alam. Chichichi. Chichichichi. Anong nangyayari? Sumimangot si Jiang Chen at mukhang seryosong seryoso. Hindi, baka may mali sa porma sayon. Nadurog ang puso ni Dawang at nagngalit ang mga ngipin at sinabing. Kapatid mo, sampe na aso, gusto mo bang patayin kaming lahat? Kapag nagkaroon ng problema sa formation, paano kung mamatay tayo sa universo na ito? Kahit ang makapangyarihang Star King ay hindi makakapaglakbay sa pagitan ng mga bituin. Long Shisan rolled his eyes and sabi, You think I am willing? Ungol ni Dawang, pero alam niyang kung may problema sa formation ay maaaring mangyari ang anumang kaharipan nila. Huwag masyadong magsalita ngayon. Panatilihing mabuti ang porma sayon. Walang silbi na pag-usapan ito ngayon. Mataimtim na sabi ni Jiang Chen. Susubukan ko. Sabi ni Dahuang. Sa sumunod na sandali, mabilis na pinangasiwaan ni Dawang ang porma sayon, ngunit hindi niya ito nakamit. Sinabi ko na noon na ang porma sayon na ito ay dapat kontrolin ng isang Star King level master. Kailangan ito ng kapangyarihan ng Star King. Akala ko ay mapapalitan ito ng Origin Stone, ngunit hindi ko inaasahan. Anong nangyayari? Tanong ni Xiaolong na may pagtataka sa mukha. Hindi ko na makontrol ang porma sayon, ibig sabihin, malamang na mapuksa tayo sa malawak na universo. Kung papalaran tayo, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin. Si Dahuang ay may mapait na ngiti sa kanyang sarili, mukha, at ang kanyang puso ay labis na nanlumo. Biglang tumahimik ang lahat. I'm sorry, Xiao Chenzi, hindi ko sinasadya. Napakababa ng boses ni Dawang. Ayaw niyang maging ganito, ngunit sa huli ay nasaktan pa rin niya ang lahat. Walang sinisisi sa iyo, sabi ni Long Shisan. Kanina lang banibiro niya si Dawang. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Ngumiti si Jiang Chen. Sa sandaling ito, sinubukan din niyang kontrolin ang porma sayon, ngunit ilang beses na niya itong naranasan, ngunit hindi nagtagumpay. Sa paglipas ng panahon, palakas ng palakas ang tunog ng chichichi, sa porma sayon, na parabang isang maliit na bangka na maaaring masira anumang oras. Magkahawak kamay tayo, walang mangyayari. Hinawakan ni Muyibay ang mga kamay ni Long Shisan at Dawang, at mahigpit nilang hinawakan ang isa't isa. Gayunpaman, si Jiang Chen ay palaging may nagbabala na premonition, umaasa na ito ay kanyang ilusyon lamang. Biglang dumaan ang isang sinag ng puting liwanag, at pumikit ang lahat, dahil napakalakas ng liwanag kaya hindi na madilat ng mga nakagat nito ang kanilang mga mata. Lumubog ang puso ni Jiang Chen, alam niyang mangyayari ang dapat mangyari, sa wakas dumating, darating. Ayaw! Sumigaw si Xiaolong sa taas ng kanyang mga baga, ngunit ang boses ay naging mahina at hamina sa mga tainga ni Jiang Chen. Ang kanyang buong katawan ay umiikot, ang liwanag sa kanyang harapan ay maliwanag, at walang sinuman sa paligid niya. Jiang pakiramdam ni Chen ay dumaan siya sa libu-libong reinkarnasyon, at sa wakas ay nahulog mula sa langit at tumama sa isang malaking bundok, na gumawa ng malaking butas sa buong bundok. Iniunat ni Jiang Chen ang kanyang mga kalamnan at buto,
tumalon palabas sa batis ng bundok, at tumayo sa tuktok ng bundok, nakatingin sa paligid, ang kanyang puso ay labis na malungkot. Anuman ang makita niya sa kanyang harapan, nakakalungkot na wala na lahat sina Dawang, Long Shisan, Mu Yibay, at Xiaolong. Nasaan ito? Pulong ni Jiang Chen. Sa di kalayuan, ang malawak na Kangshan Mountains ay walang katapusan, libu-libong milya ang layo. Maliban sa Kangshan Mountains, ito ay ang lupa. Maliban sa mga ilog, ito ay ang mayayabong na masukal na kagubatan. Bukod doon, walang anuman dito, ito ay higit na parang ito ay isang primitive na lugar na walang tirahan at hindi na-access. Ang araw sa umaga ay sumisikat, ngunit ang liwanag ay napakadilim, tulad ng maulap na tag-ulan, mas malabo pa kaysa sa tag-ulan. Ang hangin ay napuno ng amoy halumigmig, Jiang Chen sinusuri ang paligid, gusto niyang hanapin ang mga bakas ng Dawang, Long Shisan at iba pa, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nakita. Parang wala lang. Sa pagitan ng dilim at liwanag, tumibok ang puso ni Jiang Chen, puno ng pag-aalinlangan. Nasaan na ba ito? Isang sulok ba ng Chiksha Star? Ang lupain ba ng walang tao ng Apocalypse? O isang kaharian na hindi man lang niya alam mo ba ang tungkol sa? Nako, ang sampay na pormasayo na ito, rhubarb, niloko mo ako hanggang sa mamatay. Mapait na ngumiti si Jiang Chen, na may malungkot na hitsura sa kanyang mukha, ngunit kailangan niyang humanap ng paraan palabas sa lalong madaling panahon, kahit papaano kailangan niyang malaman kung nasaan siya. Biglang naramdaman ni Jiang Chen na tila nanginginig ang lupa, nanginginig, at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ang mga taluktok ng bundok ay nanginginig ng marahas, at sa di kalayuan, dalawang behemoth ang makikita, umaatungal, at patuloy na nag-iimpake sa isa't isa. Ang katawan na may 10-10 talampakan ang haba ay patuloy na umuungal at tumatama sa langit, na humaharang sa araw at umuungal at sumasabog sa madilim na kawalan. Nakita ko ang dalawang figure na humahampas sa ilang tuktok ng bundok ng sunod-sunod, na naging sanhi ng pag-ugong ng mga taluktok at paggulong ng mga bato, na tinabyunan ang libo-libong taong gulang na mga puno, at gumuhit ng nakagugulat na arko sa pagitan ng makakapal na kagubatan ng mga batis ng bundok. Sobrang lakas. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Jiang Chen, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kagilahil-alas sa kanyang puso. Ang lakas ng dalawang lalaking ito ay lubhang nakakatakot. Pareho silang nasa ika-4 na antas ng Star King. Bukod dito, nakakatakot ang mga napakalaking katawan. May mga bundok at bundok. Laban sa kanilang malalakas at umaalon na mga figure, ang bangis ng labanan ay lampas sa imahinasyon ni Jiang Chen. Kahit na siya ay nakaramdam ng kaunting pananibik nang tingnan niya ito. Ang ganitong uri ng hand-to-hand ang labanan na walang pagsasaalang-alang sa buhay at kamatayan ay nagpatibok sa puso ng mga tao sa takot at panganib. Mukhang dalawang dragon. Pulong ni Jiang Chen, ngunit ang dalawang mabangis na hayop na ito ay ganap na naiiba sa mga dragon sa kanyang impresyon. Ang isa ay maihahambing sa isang leon, at ang mga sungay sa tuktok ng ulo nito ay mas malaki kaysa sa isang USA. May butik-butik, ang kabilang dulo ay may namamaga na katawan, at 60-70% ay katulad ng banal na dragon sa God Realm, ngunit ang katawan ay mas maikli at mas makapal, at mayroong isang cyst-anke deserticola na bagay sa tuktok ng ang ulo. Mahuhulaan lamang ito ni Jiang Chen, ang dalawang halimaw na ito ay mukhang mga dragon ngunit hindi mga dragon, at kahit siya ay hindi alam kung ano sila. Tiningnan ito ni Jiang Chen mula sa malayo. Ang tunggalian sa pagitan ng dalawang demonyong halimaw na ito ay napakabangis at mapanira. Si Jiang Chen ay nanunood ng may sarap, dahil sa tunggalian ng dalawang makapangyarihang tao sa Star Emperor Realm, marami rin siyang matututuhan na pamamaraan at karanasan, na kahit papaano ay makapagbibigay sa kanya ng pangunawa sa pagkakaroon dito. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at ang epekto sa pagitan ng dalawang tao ay lubhang marahas. Pareho silang malubhang nasugatan, at sila ay mas mahina kaysa sa nakaraang kaso. Xiao, wala kang paraan. Payo ko sa iyo na ibigay ang mga suso ng Zhongshan sa iyong mga kamay sa lalong madaling panahon. Kung hindi, natatakot akong masusuklam ka. Sabi ng matanda, ang matabang dragon na may mga sungay na parang sungay, na may panunuya. Ang mga salitang binigkas mula sa bibig ay umalangaw-ngaw sa mga taluktok ng bundok, nakakabingi. Nanaginip ka. Clad.
Kahit mamatay ako, hindi kita bibigyan ng gatas ng Zhongshan. Mas mabuting iwaksi mo ang iyong kainosentehan. Malamig nang umuso si Xiao Xiao, napakababa ng boses niya, napakaraming hirap ang pinagdaanan niya, pagkatapos maglakbay sa hindi mabilang na mga tagaytay ng bundok, maswerte siyang nakakuha ng Zhongshan milk. Sa sandaling ito ang naging kanyang anteng-anteng. Sa oras na ito, lumabas si Clad upang agawin ang kanyang ani, at hinding-hindi siya susuko. Ang Zhongshan milk ay higit na mahalaga kaysa sa Origin Stone, at bihira itong mahanap sa loob ng 1,000 taon. Ang isang piraso ng Zhongshan milk na kasing laki ng kamao ay katumbas ng hindi bababa sa 10-10 milyon ng grade 5 Origin Stones. Ang halaga nito ay sarili evident. Dapat mong malaman na kahit ang Apocalypse Star the Chickshaksing tribute na hiniling nila ay 150 million grade source stones lang, at ang halaga ng Zhongshan milk na nakuha ni Xiao Xiao ay tiyak na hindi bababa sa 150 million grade source stones, kaya ginawa iyon. Pulang-pula ang mata ni Crad. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa walang awang pagsira ng mga bulaklak. Hahaha, kayong mga walang utang na loob ay palaging napakamatuwid sa sarili na hindi kayo makakatakas sa aking pagkakahawak. Sa katunayan, mas gugustuhin kong manatili at lumipad kasama si Prinsesa Xiao Xiao. Sayang naman masyado kang makasarili, kaya ko lang ito. Natural na pag-aari ng may kakayahan ng magagandang bagay. Ruar. Ho-hu. Umungal si Clad ng 2 beses at galit, nakatakdang papatayin siya. Pagpatay, hindi dapat mahulog si Zhongshanru sa kanyang mga kamay. Managinip. Magnanakaw ka, ako, si Jin Xiao Xiao, mas gugustuhin kong mamatay kaysa sumuko. Gusto kong kung gusto mo ng Zhongshan milk, hindi ko ito ibibigay sa iyo kahit mamatay ako. Dahil gusto mo ito ng sobra, pagkatapos ay sabay tayong mamatay. Ang hysterical rage ni Jin Xiao Xiao ay lalong ikinagulat ni Clad. Ang lakas nilang dalawa sa pagitan nilang dalawa. Kahit na kaya niyang pigilan ang ulo nito, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga kung gusto niya itong patayin, hindi niya ginawa, nais na saktan ang kaaway ng 1,000 at mawala ang 800 sa kanyang sarili. Pumunta ka sa impyerno. Ang mabangis na impact ni Clad ay nagbigay kay Jin Xiao Xiao ng matinding pressure. Nagsilabasan ang mga kulog mula sa kanyang bibig. Ang asul na kulog at kidlat ay tumama sa katawan ni Jin Xiao Xiao, na naging dahilan upang siya ay humagulgol sa matinding sakit. At patuloy na umatras, bagamat pareho silang nasugatan ng husto, ito ay halatang mas mahirap para sa kanya na magkaroon ng lakas ng loob. Ang lakas ng Crad na ito ay lubhang nakakatakot, at tila hindi ganoon kadaling mamatay kasama niya. Ang mga mata ni Jiang Chen ay mataimtim, habang pinapanood ang lahat ng ito, ayaw niyang makialam sa negosyo ng ibang tao, ngunit ang taong ito na tinatawag na Crad ay talagang medyo masyadong nambobuli, at kailangan din niyang magkaroon ng isang mahusay na pag-unawa sa kung ano ang mundong ito, kaya siya ay kumilos ng walang pag-aalinlangan. Ang paghaharap ng dalawang tao ay tila magulo, ngunit sa katunayan, ito ay nasa katapusan na ng digmaan. Kung hindi, si Jiang Chen ay hindi lubos na makatitiyak at hindi makakapagsapalaran. Hindi niya alam kung may mahirap dito. Ang hinulaang krisis ay umiiral. Kaya ang pagkakataon ng nakita ni Jiang Chen ay perpekto at tama lang. Gusto niyang kumilos kapag pareho na silang nasaktan, para hindi na sila maging banta. Umalis ka na. Si Jiang Chen ay tumama gamit ang kanyang espada, at ang malamig na liwanag ay pumutok, tulad ng isang lumilipad na espada mula sa langit, tumatawid sa bahaghari ng 800 talampakan, direktang pinipilit si Crad pabalik. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Crad, gumulong siya pababa, at tumama sa bangin ng malakas. Siya ay nasa matinding kahihiyan, na may 10,000 sumpa at sumpa sa kanyang puso. Ang espadang iyon ay nagpalubha sa kanyang mga sugat, at ang kanyang ekspresyon ay nagyelo, na parabang nakaharap siya sa isang mabigat na kalaban. Sino ang isa na nahihiya? Maglakas loob na sirain ang aking mabubuting gawa. Galit na sigaw ni Clad, huminga ng malalim sa kanyang 2 malalaking butas ng ilong. Ikaw ba? Tinitigan ni Crad si Jiang Chen sa itaas ng kawalan. Hindi niya inaasahan na siya ay mapapa-address ng isang lalaki na Star Master ng ika-9 na langit. Ito ay isang kahihiyan at isang malaking kahihiyan. Asshole, papatayin kita. Lalong nagalit si Crad. Hindi mapahiya si Shike.
Kung ipagkalat na natalo siya ng isang basura mula sa ika-9 na antas ng Star-Lord, paano siya makakaligtas sa hinaharap? Kuya, umalis ka na dali, wala kang laban sa kanya. Kinakabahang sabi ni Jin Xiaoxiao. Ang hindi kilalang lalaki na nasa harapan niya ay may lakas lang na Star-Lord 9th layer. Paano siya magiging kalaban ni Crad? Kung hindi niya ito sinamantala at nag-counter-attack sa sarili niya, imposibleng makalaban niya si Crad. Alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay, at hindi siya mapalagay kapag muli niyang sasaktan ng iba sa oras na ito. Ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Kahit na si Crad ay malubhang nasugatan, hindi siya isang bagay na maaaring kalugan ng isang tao sa ilalim ng Star King. It doesn't matter. You can't just sit back and watch when the road is rough. Tumayo si Jiang Chen with his sword in hand, looking straight at him. He looked at Crad, holding the Tianlong sword tightly. The atmosphere ay sobrang tensyonado at malapit ng sumabog. You boy who don't know the heights of heaven and earth, suffer death. Nabawi ni Crad ang kanyang kalmado. Kung hindi dahil sa hindi niya kahandaan, hindi sana siya napaatras nito. Si Jiang Chen ay hindi natakot, ni hindi niya isinasapuso ang dissuasion ni Jin Xiaoxiao. Dalawang anino ng bahaghari ang muling tumama. Tiyak na mas maliit ang figure ni Jiang Chen kumpara kay Crad, ngunit ito ay parang shooting star. Sunod-sunod na espada ang liwanag ay walang katumbas na pag-alon, at ang borderless sword ay tumagos sa mundo. Sa kasalukuyang lakas ni Jiang Chen, madali niyang talunin ang ikalawang langit ng Star Emperor. Ang isang lalaking malubhang na sugatan ay hindi kasing husay ng second heaven ng Star Emperor, isang walang buhok na phoenix. Kung hindi ka kasing galing ng manok, paano ka outrest? Si Jiang Chen ay sumulong ng hakbang-hakbang na may nakakagulat na momentum. Hindi lang si Crad, kundi pati si Jin Xiaoxiao ay natulala. Napakalakas ba talaga ng taong ito? Ito ay ganap na hindi katulad ng Star-Lord 9th Heaven. Ang nangingibabaw na kapangyarihan na ito ay nakakagulat at hindi maaaring maliitin. Si Crad ay naging ganap na walang kibo, umaatras sa bawat galaw, nakaharap sa Jiang Chen's the borderless sword ay walang kapangyarihang lumaban, at ito ay isang tawag sa paghatol. Lola, mabahong brat, mananatiling lant iyan ang kabundukan at agos ang tubig magpakailanman. Maghintay tayo, hinding-hindi kita bibitawan. Galit na sigaw ni Crad, isang suntok, at walang pagsisisi sa oras na ito. Patuloy na nakikipaglaban kay Jiang Chen, tiyak na mamamatay siya kapag gumaling si Jin Xiaoxiao. Sa oras na ito, malakas ang kalaban at mahina kami. Walang balak si Crad na makipaglaban kay Jiang Chen at tumalikod at tumakbo palayo. Maging si Jiang Chen ay natigilan. Ang taong ito ay walang pasanin na maging isang malakas na tao sa Star King Realm. Tumakas siya kapag kailangan niya. Hindi mahilig makipag-away. Tumakas si Crad, kaya natural na walang intensyon si Jiang Chen na habulin siya hanggang mamatay. Gusto lang niyang malaman kung anong klaseng mundo ito at kung nasaan siya. Nang makita si Crad na tumatakbo palayo sa kahihiyan, nakahinga rin ng maluwag si Jin Xiaoxiao. Sa wakas ay nakatakas siya sa isang sakuna. Natural, hindi niya inaasahan na si Jiang Chen, isang lalaki mula sa 9th level of Star-Lord, ay gawin mo. Sinugod ni Crad na patayin silang lahat. Kapag natalo na ang kalaban, hindi na magkakaroon ng anumang kalamangan si Jiang Chen. Salamat kapatid sa pagligtas sa buhay mo, magalang si Jin Xiaoxiao. Nag-transform si Jin Xiaoxiao bilang isang babaeng nakaputi, ngunit ang kanyang katawan ay napuno na ng halos lahat ng dugo, at ang kanyang magandang mukha ay medyo mapatla, ngunit siya ay napakaganda pa rin. Ang hitsura at kaakit-akit na posture ay hindi maitago, at ang kanyang malamig na pagmamataas ay nangingibabaw din. Gayunpaman, hindi niya siya inilalayo kay Jiang Chen. Pagkatapos ng lahat, si Jiang Chen ang kanyang tagapagligtas. Sa kaunting pagsisikap, kahit sino ay humakbang pasulong. Hindi mo kailangang maging magalang, babae. Ngumiti si Jiang Chen at umiling. Ang dakilang kabaitan ni Kuya ay hindi malilimutan ni Xiaoxiao. Sabi ni Jin Xiaoxiao, nagawang humakbang si Jiang Chen sa lakas ng Star-Lord 9 Heavens, at inilalagay na niya sa panganib ang buhay at kamatayan. Paanong ang gayong matuwid na pagkilos ay hindi nakakatouch? Gusto kong itanong, Miss Xiaoxiao, saan ang lugar na ito?
Tanong ni Jiang Chen. Napatingin si Jin Xiaoxiao kay Jiang Chen nang may pagtataka, bahagyang tinakpan ng kanyang mga labi sa hindi makapaniwala. Hindi ka ba galing sa Ancient Dragon Star? Ancient Dragon Star. Kumunot ang noo ni Jiang Chen. Tila nahiwalay siya kay Dawang at sa iba pa. Biglang nabigo ang formation at na-teleport siya sa isang hindi kilalang star realm. Kabilang sa kanila, hindi ito Apocalypse. Oo, ito ang Ancient Dragon Star. Paano ka nakarating dito? Walang nakapasok dito sa loob ng 10,000 taon. Kahit ang mga tao mula sa Apocalypse Star ay hindi makakarating dito. Tumingin si Jin Xiaoxiao kay Jiang Chen na may kahinahinalang tingin sa kanyang mukha. Kung hindi siya nailigtas ni Jiang Chen noon, maaaring inaresto niya si Jiang Chen at tinanong kung ano ang nangyari. I see, buti na lang nasa Apocalypse Star territory pa rin ako. Nakahinga ng maluwag si Jiang Chen. Mas mahigit, to be honest, inactivate namin ng mga kaibigan ko ang teleportation formation. Plano namin noon na pumunta sa Apocalypse, pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nagbago ang formation sa daan, dahilan para ma-teleport kami sa iba't ibang lugar. Hindi ko alam kung nasaan sila ngayon. Kung wala ito sa Ancient Dragon Star, saan nga ba ito? Mukhang mapait si Jiang Chen. Oh, tapos hindi sinasadyang na-teleport ka rito. Sabi ni Jin Xiaoxiao. Kanina mo lang sinabi na walang nakakapasok o nakalabas sa lugar na ito sa loob ng 10,000 taon. Ano ang nangyari noon? Si Jiang Chen ay puno ng kuryosidad at nakaramdam ng hindi mapakali na pakiramdam sa kanyang puso. 10,000 taon na ang nakalilipas, maraming malalaking puwersa ng Ancient Dragon Star ang nagkaroon ng nakakagulat na labanan, na sa huli ay sumire sa teleportation formation. Kahit na ang mga masters ng Apocalypse Star ay hindi makakarating dito. Tanging ang mga maalamat na stellar powerhouses lang ang makakarating dito, kung hindi, tayo ay nanalo. Hindi ako makakalabas, at ang mga tao mula sa ibang star realms ay hindi makakapasok. Pinigay ni Jin Xiaoxiao ang kanyang mga kamay at walang pakialam na sinabi. Sa kanya, maaaring hindi ito mahalaga, ngunit para kay Jiang Chen, ito ay isang nakamamatay na suntok. Si Jiang Chen ay mukhang nanlumo at bumulong-bulong. Sa madaling salita, kung ang iyong lakas ay hindi umabot sa kaharian ng mga bituin, hindi mo talaga maiiwan ang sinaunang Dragon Star. Sa teorya, ito talaga ang nangyari. Jin Xiaoxiao matigas na sabi. Kung ano man ang dumating, ingatan mo ito. Palaging may paraan. Palaging may paraan. Hindi ka dapat masyadong nalulumbay. Napakahusay ni Jin Xiaoxiao at tinapak ang balikat ni Jiang Chen. Nagulat si Jiang Chen saglit, at pagkatapos ay nabuhayan siya ng loob. Ito noong panahong iyon, wala talagang ibang paraan kundi ang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Para matulungan mo akong umalis dito at pumunta sa Apocalypse. Bahagyang pinaikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata. Hindi. Nagkibit balikat si Jin Xiaoxiao, ang kanyang mga mata ay naging puno ng pag-asa at pananabik, at bamulong. Apocalypse, gusto ko ring tingnan. Sinasabi na ang Apocalypse Galaxy City ay ang pinakamagandang lugar sa buong Apocalypse. Sa buhay na ito, kailangan kong puntahan ito at makita ito. Pinaikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata at sinabi ito, ngunit hindi niya sinabi. Tila labis na nag-aalala ang dalaga, ngunit dahil hinahanap niya si Fenger at nahiwalay kay Big Huang Longshisan at sa iba pa, nag-aalala rin siya sa kanilang kaligtasan. Magiging posible lang iyan kapag umabot na sa star level ang iyong lakas. Huwag mo akong kalimutan kung ganoon. Ngumiti si Jiang Chen nang mapanukso sa sarili. Huwag kang mag-alala, ako, si Jin Xiaoxiao, ay hindi ako walang utang na loob, hahaha. Nga pala, hindi pa kita natatanong. Ano ang pangalan mo? Jiang Chen. The Jiang Rochin. Not bad, magandang pangalan. First time mo ito sa Gulong Star, ipapakilala ko ito sa iyo. Anyway, hindi ka makakaalis dito sa maikling panahon. Sumunod ka lang sa akin, at hinding-hindi kita pakikitunguhan ng masama. Tinapik ni Jin Xiaoxiao ang kanyang matayog na dibdib at sinabing walang pakialam. Siya ay napakalmado at walang hangin. Tila itinuring niya si Jiang Chen bilang kanyang nakababatang kapatid at ganap na kasama niya. Okay, nakangiting sabi ni Jiang Chen, at puno siya ng curiosity tungkol kay Gu Longxing.
Kung tutuusin, kararating lang niya dito at wala pa ring alam tungkol dito, ngunit tila ang lugar na ito ay tiyak na mas nakakatakot kaysa sa Chikshaktsing. Kung hindi mo kayang iwan si Gulongxing sa maikling panahon, dapat mong maunawaan ito. Tama si Jin Xiaoxiao. Kapag dumating ka, alagaan mo ito. Ang galit at pagkabalisa ay mga pagpapakita lamang ng kawalan ng kakayahan at hindi makakatulong.